Ka-express, sa bawat laban ng Gilas Pilipinas, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ng bawat Pinoy na sumusubaybay sa kasaysayan ng ating pambansang koponan. Sino ang tunay na magdadala ng bandera natin sa gitna ng mga higante sa international basketball? At sa bawat sagot, isa ang palaging lumulutang, Kai Sotto. Pero sa darating na FIBA Asia Cup ngayong August, may kakaibang tensyon na bumabalot sa posibleng pagbabalik ni Kai. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik ng isang injured star, kundi ito na rin ay posibleng pinakadelikadong posisyon na kinasandalan niya sa buong karera niya. At bakit? Dahil sa pagkakataong ito, kung siya'y babalik, hindi lang laban ang sasalubong sa kanya, kundi ang posibilidad na siya mismo ang sisihin kapag ang Gilas ay muling mabigo. Habang patuloy ang recovery ni Kai mula sa kanyang injury, maraming senyales ang nagsabing posibleng itarget ng Gilas ang kanyang pagbabalik para sa FIBA Asia Cup. At nitong nakaraang linggo, lumabas ang mga report mula sa camp ni Kai na siya ay bumalik na sa ball handling drills, unti-unting pinapainit ang kanyang sistema at sinasabing malapit na siyang sumabak muli sa full contact play. Sa basketball, lalo na sa international stage, ang isang buwang lead time para sa conditioning at sistema ay sapat kung kontrolado at maingat ang rehab. Kaya't kahit wala pang official confirmation, maraming sources na ang nagsasabing ang plano ng Gilas coaching staff ay magkaroon ng late reinforcement sa pool at isa si Kai sa mga tinitingnang magpapalakas sa frontline kontra mga powerhouse team tulad ng Australia at Lebanon. Pero habang tumataas ang excitement, kasabay ring tumitindi ang pressure. Well, sa totoo lang, kung tutuusin, delikado ang posisyon ni Kai sa narrative na ito. At bakit? Dahil kung matalo ang Gilas, lalo na kung marahas ang pagkatalo, ang pinakamadaling sisihin ay hindi ang sistema, hindi ang PBA, hindi ang kulang na preparasyon, kundi ang pangalan ng pinakamalaki at pinakatanyag na player ng roster, Kai Sotto. Isang pattern na paulit-ulit nang nangyayari sa kasaysayan ng Philippine basketball. So balikan natin noong 2014, nang hindi makapasok sa quarterfinals ng FIBA World Cup, maraming bumaling ng sisi kay Andrew Blatch. Kahit kulang ang suporta at sabog ang sistema, sa panahon ni Terence Romeo, Jason Castro at Calvin Abreva, naging uso ang pagbaliktad ng opinyon. Mula sa papuri, naging batikos, kapag panalo, bayani, kapag talo, pabigat. Ganito kabagsik ang kultura ng basketball ng Pilipinas. At si Kai Sotto ay walang ligtas sa ganitong cycle. Sa dami ng expectations, dami ng sponsorships, dami ng headlines na nakaangkla sa kanyang pangalan, posible ba na siya rin ang unang masalang sa apoy ng pambansang frustration kapag hindi umabot sa inaasahan ng Gilas? At ang nakakalungkot dito, ang sistema mismo ang nagtutulak sa kanya sa bingit na ito. Sa halip na mabigyan siya ng gradual reintegration o makapasok sa pamamagitan ng development games tulad ng tune-up matches at qualifiers, may posibilidad na diretso agad siya sa pinakamalaking laban sa Asia Cup. At ang resulta? Well, kung magtagumpay siya, tiyak na itataas siyang bayani. Pero kung hindi mag-click agad ang chemistry, kung mahirapan siya physically, o kung hindi agad makuha ang timing ng Gilas offense, maaring siya pa ang mabansagang reason for failure. Ito ang tinatawag nating double-edged spotlight. Liwanag na nagbibigay pag-asa pero maaari ring pumutok sa mukha ng mismong inaasahang tagapagligtas. Pero ito rin ang irony ng pagiging isang franchise-level talent sa isang bansa na gutom sa basketball glory. Lahat ibinubuhos sa iyo at kung hindi mo maibalik, lahat din ay kukunin sa iyo. Well, hindi ito simpleng laban, hindi lang ito Asia Cup. Para kay Kai, ito ay pagkakataong bumawi, pero pagsubok ding hindi niya ginusto, pero wala na siyang lusot. Siya ang mukha ng Gilas, kahit hindi pa siya ganap na 100%. Siya ang inaasahan ng mga fans, kahit hindi pa malinaw kung sino ang tunay na may hawak ng direksyon ng coaching staff, at siya ang poster boy ng international dream ng Pilipinas. Pero sa oras ng kabiguan, baka siya rin ang una nilang kalimutan. Kung babalik nga si Kai sa August, kailangan niyang harapin ang dalawang mukha ng kapalaran, pagiging bayani ng bagong henerasyon o pagiging punching bag ng galit ng masa. At dito papasok ang tanong, handa ba ang buong basketball system na protektahan si Kai, hindi lang physically, kundi emotionally, psychologically at strategically? Handa ba ang coaching staff na ipresto siya sa sistemang kayang i-maximize ang strength niya? O ilalagay lang siya sa court para magiging savior kahit hindi pa handa ang buong team structure? Well, sa kabilang banda, hindi natin pwedeng kalimutan
na si Kai ay hindi ordinaryong player. Sa kabila ng kanyang injury, may disiplina siyang bihira sa isang 7-footer. Sa kabila ng pressure, may poise siyang pambihira para sa 22 years old. Maring ito na nga ang pagkakataong ipakita niya na kahit giniba ng injury at hindi naging sunod-sunod ang mga pagkakataon niya sa NBA, kaya pa rin niyang magtayo ng pundasyon para sa Gilas, para sa bayan. Pero sana pagdating ng panahong yon, huwag natin siyang hayaang mag-isa. Dahil ang tunay na laban ng isang player tulad ni Kai ay hindi lang nasa harap ng 5 kalaban niya sa court, nasa likod din niya ang sistema, nasa tabi niya ang mga expectations, nasa ibabaw niya ang kamera ng media, at nasa ilalim niya ang pressure na hindi niya pinili pero kailangang buhatin. Kaya habang hinihintay natin ang opisyal na listahan ng Gilas para sa Asia Cup, isang bagay ang sigurado. Kung si Kai nga ay babalik sa August, hindi lang laban ang sasalubong sa kanya, isa itong crucible ng bayani o scapegoat. At dito natin makikita kung ang bansang ito ay natuto na nga bang magtaguyod ng sariling mga haligi o tuluyan na lang nating iniiwan ang ating mga bayani sa oras ng pagkatalo. Kung sakaling totoo nga ang mga bulong-bulungan na babalik na si Kai sa August para sa FIBA Asia Cup, hindi ito simpleng pagbabalik mula sa injury. Isa itong hakbang papunta sa pinakadelikadong yugto ng kanyang basketball journey, kung saan ang bawat galaw niya ay huhusgahan, ang bawat pagkakamali ay palalakihin, at ang bawat tagumpay ay susukat sa kung sapat ba yun para sa bansang matagal ng gutom sa karangalan. Hindi lang katawan ang kailangang maging handa ni Kai, kundi pati puso, isip at loob na mas matibay pa sa bakal. Pero sa gitna ng lahat ng ito, dapat nating balikan ang mas malalim na tanong: handa rin ba tayo bilang mga Pinoy na protektahan siya sa panahong siya naman ang nangangailangan ng suporta? Handa ba tayong tanggapin na kahit ang pinakamagagaling ay may mga pagkakataong hirap bumangon at ang tunay na pagbabago ay hindi lang nasusukat sa panalo, kundi sa kung paano natin tinatrato ang mga mandirigma natin sa oras ng kahinaan? Dahil kung hahayaan nating ulit-ulitin ang siklo ng bayani ngayon, kalaban bukas, tayo rin ang bumubuo ng sistemang sumisira sa sarili nating kinabukasan sa basketball. Kai Sotto did not ask to be the face of the nation's basketball hope, but he became one because of his hard work, his silence amidst noise, and his relentless pursuit of excellence. Kung magbabalik siya sa August, he won't just be playing for a spot in the semifinals, but he'll be playing for the right to be seen, not just as a scapegoat in case of failure, but a human being, a warrior, doing everything he can for flag and country. At kung hindi pa natin makita yon, baka hindi problema ang player, kundi ang tingin natin sa mga bayani. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.